Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-75 na kabanata. Ang pagbabalat kayo na pag-ibig. Nang binitawan na ni Justin si Duque, tinanggalan na niya ng 6 na ngipin ito. At ngayon ay nakahiga lang ito sa lupa. Nawala ang pagiging matapang ni Duque, at ngayon ay natatakot na ito kay Justin. Bigla itong bumangon, at mabilis na nagtungo kay Angelina. Na ang buntot, ay nakatago sa mga hita nito. Umalis kayo sa daraanan ko. Sigaw ni Angelina, at nagmamadaling sinalubong ang kanyang aso. Gusto niyang magmadali pumunta para iligtas habang binubunutan ni Justin ang ngipin ito. Pero si Lee, ay pinigilan siya. Ngayon ay itinulak niya ito palayo, at yumuko para tingnan si Duque, na dumudugo ang nguso. Nang binuksan niya ang bibig nito, nakita niya na maraming dugo ang bunganga nito, at kulang na ang mga ngipin nito. Sinigaw nito ng malakas, ang pangalan ni Justin. Si Angelina ang nagpalaki kay Duque, at mahal niya ito. Nagalit siya ng husto kay Justin nang makita niya ang ginawa nito. Tingnan mo, nakita mo ba ang ginawa mo? Sigaw ni Angelina kay Justin, habang papalapit ito sa kanya. Gusto na ni Justin tapusin ang mga bagay kay Angelina. Pero bago pa makapagsalita si Justin, sumigaw ito, papatayin kita. Mabilis na sumugod si Angelina kay Justin, na nakatiklop ang mga kamao nito, at umamboy na susuntok. Umalis ka dito. Galit na wika ni Justin, at hinawakan ang buhok nito, at itinapon sa lupa. Tumuhol si Duque nang makita na ang kanyang amo, ay nasasaktan. Tumuhol ito ng 2 beses. Tumingin si Justin dito, at biglang huminto ito at yumuko. Halatang natatakot. Sa isang tingin lang ni Justin, masasabi niya na hindi mabuti ang kanyang amo na babae. Nang sisipain na muli ni Justin si Angelina. Tumingin ito ng masama, at sinabi sa mataas na boses. Justin, hindi mo dapat ako sipain. Talaga. Bakit naman hindi? Si Justin ay galit pa rin. Pero nagsisimula na siyang kumalma. Hindi na siya katulad ng kanina, na sobrang init ng ulo. Interesado siya sa sasabihin ni Angelina kung bakit hindi siya dapat sipain. Dahil buntis ako. Tumayo siya sa pagkakaupo. Sa mga salitang narinig, nabigla si Lee. Gumagamit siya palagi ng protection, kaya paano ito mabubuntis? Angelina, ikaw ay. Hindi na naituloy ni Lee ang sasabihin. Walang pakialam si Justin. E ano ngayon kung buntis ka? Wala akong pakialam, sagot nito. Kahit kailan, hindi siya naging maawaing tao. Justin, gusto mo pa rin ako saktan. Kung ganon, kailangan mong malaman, na ang batang ipinagbubuntis ko, ay hindi kay Lee. Ito ay anak ni Guy Avery. Sir Fred Avery, tandaan mo. Nang sabihin niya ito, ang lahat ay nabigla. Si Angelina, ay may iba pang lalaki. Anong klaseng babae siya, nadidismayang sabi ng isang tao. Sabi pa ng isang tao. Si Guy at Chuck Avery, ay anak ni Sir Fred Avery, ang isa sa pinakamayaman na tao sa mundo. Hindi ko maintindihan kung paano nagawang makilala ni Angelina ito. Sumang-ayon ang isa pang lalaki. Alam ko na mas maimpluwensyang tao ang maglalakas loob na manligaw sa girlfriend ni Lee Dempsey. Hindi ko naisip na may mas makapangyarihan pang tao dito sa Chicago. Pero kung ang nakababatang Guy Avery nga, walang kapangyarihan si Lee kung ikukumpara sa kanya. Ang mga nag-uusap ay nagpatuloy. Narinig ko noong nakaraang buwan. Si Guy Avery ay nagbakasyon sa Hollywood ng 1 linggo. Ang isa sa mga kaibigan niya, ay isang director. Na malagi siya roon ng ilang araw. Nang panahong iyon, mahigit 10 babaeng Hollywood celebrities ang nakita na pumapasok at lumalabas sa kanyang hotel room. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa. Angelina, ikaw manloloko ka, wika ni Lee. Ang mukha nito ay namumutla sa galit, at ang boses nito ay malakas. Ang mga mata nito ay nanginginig. Tumingin si Angelina sa kanya, at hindi na nagpatumpik-tumpik pa, malumanay nitong sinabi. Ang plano ko ay matalino, at dahan-dahan kita ibabagsak. Pero ngayon, ay isa kang walang kwenta kay Justin. Napagtanto ko, na hindi mo ako kayang ipagtanggol. Kaya bakit naman ako mag-aalala sa kahihiyan mo? Tapos na tayo. Ikaw na maldita ka. Wika ni Lee. Sumagot si Angelina. Sige lang saktan mo ako.
Ipagpatuloy mo iyan. Subukan mo akong hawakan kung may sarili ka talagang tapang. Itiniklap ni Lia ang kanyang mga kamao. Pero pagkatapos ng ilang sandali, ay yumuko siya. Alam niya na ang kanyang pamilya ay walang laban sa pamilya ng Avery. Dagdag pa ang pagiging buntis nito, at ang ama ay si Guy Avery. Kaya naman hindi niya ito makakayang galawin. Sabi ko na nga ba, isa kang basura. Nagmamalaking tumingin si Angelina kay Lee, at bago tumingin kay Justin. Sabi nito, nag-imbestiga ako tungkol sa inyong pamilya. Alam ko na ang Ambrose family ay sobrang kilala sa New York, at maski sa buong bansa ng upper class society. Sa aking mga nalaman, ang inyong business na Warrior Enterprise ay hindi makakapantay sa Dempsey family business. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ang reputasyon nyo ay mas mataas pa sa Dempsey family. Ang mga negosyo ng Justin Branch ay involved sa kaunting negosyo ng Ambrose family business enterprise. Pero maliwanag na ang kanyang pamilya ay prestigyoso. Ang mga sikat na tao katulad ni Ken Stokes ay involved sa enterprise. Ito ang nagpapatakbo sa kumpanya ng East Coast Division. Si Ken Stokes ay may malaking impluwensya sa New York City. Hangga't nagtatrabaho ang mga kilala at iginagalang na mga tao para sa kanila, ang negosyo ng Ambrose Enterprise ay mananatiling iginagalang. At mapupunta ito sa panig ng pamilya ni Justin. Nagtanong si Angelina, ang iyong pamilya ba ay may maliit na relasyon sa pamilya Ambrose? Pero, nagawa mo na maging respetado kayo sa social media. Narinig ni Angelina ang mga ito, at pangkaraniwan lamang ang impormasyon na ito. Maraming halimbawa ng mga hoodlums mula sa Chicago, na pwedeng gamitin sa social media, para magsalita sa mga mayayaman at iginagalang. Ang iba nagsisimula sa charity hanggang sa maging kilalang tao. Nagpatuloy pa si Angelina. Sa palagay ko, ang pamilya mo ay katulad ng mga ganoon. Sa katotohanan, wala naman talaga kayong kapangyarihan at yaman. Kaya ano ang karapatan mo, na tingnan ako bilang isang mababang tao? Habang marami siyang sinasabi, mas naiintindihan niya na siya ay tama. At ngayon, ay may relasyon siya kay Guy Avery, na sumusuporta sa kanya. Wala siyang dapat ikatakot kay Justin. Alam ko na tama ako, wika ni Angelina. Pero hindi ko lang maisip kung anong klaseng negosyo ang Warrior Business Enterprise. At least si Lee ay may sariling restaurant na masasarap ang pagkain, at may sariling broadcast channel. Justin, ikaw ay mahilig lang sa mga party, at naghahanap lang ng mga babae. Ang mga tao ay narinig ang mga sinabi ni Angelina, at nagkaroon ng mga kanya-kanyang opinion. Sabi ng isa, sa palagay ko, tama si Angelina. Ang katotohanan, hindi ko nga alam kung matagumpay ang Warrior Business Enterprise. Sa palagay ko, hindi ito kabilang sa 10 malaking kumpanya sa Chicago. Sa palagay mo natatakot si Justin sa katulad ni Guy Avery? Tanong ng asawa nito. Sumagot ito ng may pagkamatalino. Ang isa ay daga, at ang isa naman ay anak ng isang mayaman na pamilya sa Amerika. Kung si Guy Avery ay gustong saktan si Justin, wala akong makita na makakapigil dito. Ang lahat ng mga kaibigan nito ay sumang-ayon sa kanya. Mayabang na nagpatuloy si Angelina. Justin, alam ko na tama ako. Natatandaan ko ang lahat ng ginawa mo. Tinanggalan mo ng ngipin at pangil si Duque. Kung ayaw mo malaman ni Guy ang mga tungkol dito, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, ngayon na. Nararamdaman niya na susuportahan siya ni Guy. Sobrang confident siya sa kanyang sarili. Ngumiti si Justin, at dahan-dahan nagunat. Sa sarkastiko na boses, ang sabi nito. Sige, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Walang problema. Tumawa si Angelina, hahaha, tama yan. Gusto mo pa rin awayin ako? Gawin mo na, lumuhod ka sa harapan ko, ngayon na. Naghihintay siya ng tugon, mula kay Justin. Nang biglang, ang pakiramdam ni Angelina ay umiikot. Doon niya lang napagtanto na buhat siya ni Justin sa balikat. Ibaba mo ako, sigaw nito. Sa dulo ng mga labi ni Justin ay may malademonyong ngiti. Nagpunta siya sa isang spot, at umikot-ikot. Si Angelina ay sumisigaw, at nagsimulang mahilo. Sa wakas si Justin ay tumigil. Nagpatuloy na sumisigaw si Angelina. Justin, ibaba mo ako. Sasabihin ko kay Guy ang lahat ng ito. Nasa malaking peligro ka.
Kung gusto mo akong isumbong, sige lang, sagot ni Justin. Hindi siya nag-alala kay Guy Avery. Habang nagsasalita siya, itinaas niya si Angeline ng kanyang dalawang kamay na parang isang barbell. Justin, anong gagawin mo? Binabalaan kita. Tandaan mo, dala ko ang anak ni Guy Avery. Kapag may masamang nangyari sa akin, papatayin ka niya. Sigaw ni Angelina. Hindi ito pinansin ni Justin, at itinapon ito sa hangin. Si Angelina ay nalaglag sa lupa na may taas na 2 metro. Ang ilan sa kanyang ribs ay nabali. Namimilipit siya sa sakit, at umiiyak ng malakas. Si Justin ay nagpasya, na nag-aaksaya lang siya ng oras sa mga ito. Gusto niyang pumunta sa hospital. Pero kailangan muna niyang makasiguro, na wala nang magfe-frame up kay Debbie, para sa wala. Nang sandaling iyon, naglakad si Rita at Janice palapit sa kanya. Masyado silang nag-aalala sa kalagayan ni Debbie. Nagsalita si Rita, Justin, kaibigan ako ni Debbie. Singit ni Janice, ako ang manager ni Debbie. Gusto naming sumama sa iyo sa hospital para makita siya. Sige, pumayag si Justin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Katie at Olivia, at Melissa. Si Rita ay may katulad ng kanilang costume. Tinanong niya si Rita, gusto rin ba nilang sumama? Sina Katie, Olivia at Melissa, ay namumutla. Iniyuko nila ang kanilang ulo, at hindi nagtangka na huminga ng malalim. Natatakot sila na baka isumbong sila ni Rita, sa mga ginawa nilang pambubuli kay Debbie. Okay, pupunta tayong lahat. Tumingin si Justin kay Melissa, sa isip niya. Siraulong babae ito. Siya ang nag-frame up kay Debbie. Pero naparusahan ko na siya. Kumuha sila ng 2 sasakyan, para pumunta sa Chicago Hospital. Nang makarating sila doon, kinausap nila ang doktor ni Debbie, na sinabi na nabigyan na siya ng painkiller. At hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Ang mga kagat ng aso ay may bandage na rin, at na-injectionin na siya ng anti-rabies. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga injuries ay minor lamang. Hindi siya na-injury katulad ng malalang iniisip at kinatatakutan ni Justin. Nabigyan na rin siya ng sedative, at natutulog na siya ngayon. Tahimik na nakaupo sina Janice at ang iba pa sa tabi ni Debbie sa loob ng 10 minuto. Bago sinabihan ni Justin na umalis na sila. Umupo siya sa tabi nito, at tahimik na hinihintay na magising ito. Kinaumagahan, nang dahan-dahan binuksan ni Debbie ang kanyang mga mata. Nasa kalagayan pa rin siya ng pagtataka. Sa isip niya, patay na ba ako? Saka lang niya napansin na may lalaking natutulog sa upuan na katabi niya. Ilang minuto lang, nagising si Justin. Nang makita ni Justin na gising na si Debbie, naging excited siya. Debbie, gising ka na pala. Mabuti yan. Kamusta ang pakiramdam mo, Justin? Pagtataka ni Debbie. Hindi niya alam kung bakit ito nandito. Ako nga, sagot nito. Sa kanya lang sinabi kung ano ang nangyari sa talent show, sa nakaraang araw, at sa pagkagat sa kanya ng aso. Nagpatuloy pa ito. Debbie, huwag ka nang mag-alala. Kagabi, pinarusahan ko na ang lahat ng nambuli sa iyo. Sa teammate mo naman na si Melissa. Ang babaeng iyon ay deserve niyang mamatay. Tumango lang si Debbie. Ang puso niya ay puno ng pagpapasalamat kay Justin. Kung hindi dahil sa kanya, malamang siya ay patay na. Ilang minuto ang lumipas. Isang magandang babae ang pumasok sa room, at sinabi, "Hello, Debbie." At bumaling nito kay Justin, at sinabi, "Justin, dumating na ang helicopter, kailangan na natin pumunta sa Washington ngayon kung gusto natin makarating ng tama sa oras." Si Justin ay a-attend sa isang music contest sa Washington ngayong araw. Nag-imbite siya ng mahigit 10 sikat na singer mula sa entertainment industry para mag-perform. Nakapag-ayos na rin siya ng room sa isang hotel para makipagkita sa isang female singer sa Washington. Kung mahuhuli sila, baka matanggal sila, at sayang ang chance para manalo. Mahalaga na makarating sila sa tamang oras. Lumipad na kayo ngayon din. Kailangan kong magpaiwan dito sa Chicago kasama si Debbie. Kahit na sinabi niya iyon. Hindi siya sigurado kung gusto niyang magpaiwan. Pero ito ang tamang desisyon. Ang singer na kanyang kakatagpuin ay talagang magaling. Tinitigan siya ni Debbie. Kailangan mong pumunta, wika ni Debbie habang nakangiti. Maliwanag sa kanyang nakikita na gustong pumunta ni Justin. Pero, ano, pagpapatuloy ni Debbie.
Maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Wala nang masakit sa akin. Mayroon na lang ako na maliliit na sugat mula sa kagat ng aso. Hindi naman ito seryoso. Sige, magpahinga ka ng maayos dito sa hospital. Bakit hindi mo tawagan si Alex, at papuntahin siya dito sa Chicago para may kasama ka? At kapag nakita mo siya, ipaabot mo sa kanya, bakit wala siya dito para sa iyo? Ang mga salita niya ay nagpangiti kay Debbie. Tumayo si Justin, at naglakad palabas. Nakita niya si Melissa at sinigawan. Alagaan mo siya mabuti, malakas na sigaw nito. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Naririnig mo ba? Narinig kita, naririnig ko. Sagot ni Melissa na kinakabahan sa takot. Saka nagpaalam na si Justin kay Debbie, at umalis. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.